Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at may panibago tayong update tungkol dito sa mga TVSs. No? Una nating pag-uusapan ay itong si Secretary Remulla at itong si Henry Pride Teves nagkausap na. Okay, alamin natin kung ano ang kanilang pinag-usapan at meron tayong update tungkol dito kay Congressman Teves. Okay, yan, alamin natin yung mga detalye na yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos sa Department of Transportation na inutusan niya na huwag ipatupad yung dagdag pasahe, no, sa LRT at sa MRT, no? Alamin ang buong detalye niyan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan, okay? Like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, subscribe, follow na rin para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, unahin natin itong balita tungkol dito kay Secretary Remulla na nagkausap sila ng nitong si Henry Pride Teves. No? Kung ano man ang kanilang pinag-usapan, yan alamin natin, panoorin natin itong video at magre-react tayo dyan. Okay, let's react in this video. Play. SMNI. Truth that matters. Bansa. Samantala sa ibang balita, kumpiyansa naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maapektuhan ng isang Senate hearing ang ginagawang investigasyon ng Task Force Digamo. Samantala, inilahad naman ni Secretary Remulla na nagkaharap na sila ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Kung ano ang kinalabasan ng kanilang pag-uusap, ibabalita yan ni Creslyn Catarong. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na personal na nitong nakausap si former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Sa isang media interview sa DOJ nitong hapon ng Martes, sinabi ni Remulla na nangyari ang pag-uusap bago ang bakasyon ng Semana Santa. Ayon pa kay Remulla, nais ng nakababatang Teves na linisin ang kanyang pangalan mula sa pagkakasangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at sa 8 iba pa, sabay iginiit na wala siyang kinalaman dito. He's in the process of trying to clear his name, that he was not involved. In this incident. He had no idea this was going to happen, and that he just wants to live in peace. He does not. He did not. Ayun sabi niya, he did not in any way participate in any of these things that happened. Mababatid na kasama rin si Henry Teves sa iniimbestigahan para sa Digamo case. Samantala, hindi pa masabi ni Remulla kung kailan maisasampa ang reklamo laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Binanggit naman ng kalihim na nananatiling na sa Cambodia si Arnie Teves. Kaugnay naman sa ikakasang investigasyon sa Senado hinggil pa rin sa Digamo Slay case, tiwala si Remulla na hindi maapektuhan ng isang Senate hearing ang ginagawang investigasyon ng Task Force Digamo. Sinabi naman ng kalihim na maaari nilang magamit sa investigasyon ang mga testimonya na lalabas sa mga resource person sa Senate inquiry. The senators know where to draw the line. I would trust them that they know where to draw the line, that they will not in any way it will not interfere with the investigation of the executive. It's really policy that they're trying to create here. We can draw from there and make them a basis for further questions later on when the trial comes. Una rito, inihayag ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senador Ronald Bato de la Rosa na posibleng magpapatawag na siya ng pagdinig sa susunod na linggo patungkol sa kaso ng pamamaslang kay Digamo kung saan isa sa mga itinuturong mastermind si Arnie Teves. Saad ni De La Rosa, iimbitahan nila sa Senate hearing si Teves upang marinig ang kanyang panig hinggil sa mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi pa ng senador na maaari namang dumalo si Teves sa pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing. Sinigurado naman ni De La Rosa na hindi magagamit ang ikakasang investigasyon ng Senado para sa political agenda ng mga kalaban ni Teves. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Okay, so
ayan na nga, no, nagkausap itong si SOG Remulla at itong si Henry Pride Teves, no? Kung matatandaan natin, yung bahay ni Henry Pride Teves, binalita na yun, maraming mga nakuha arong baril, mayroong mga pera, ganun, di ba? Yan ang ating nalalaman tungkol dyan, no? Sa nabanggit dito na sa video, sabi ni Henry Teves, linisin ang kanyang pangalan. Yan ang nabanggit dito. Para sa akin, tama nga naman itong, kasi yung, kung meron kayong mga sinuspetsahan kayo sa mga isang krimen, no? Tayong Pilipino ay may karapatan na magpaliwanag, ibigay natin ang ating sarili sa authorities, at linisin ang inyong pangalan kung sa tingin nyo ay wala kayong kinalaman dyan. Tama nga naman ang ginawa ni Henry Pride Teves tungkol dito, no? At sinabi pa dito na itinanggi ni Henry Pride Teves itong mga nangyari kay Governor Digamo. Wala raw siyang kinalaman dito, no? At yan ay statement ni Henry Teves, but at the end of the day, this is still under investigation, and ang makapagdesisyon nito ay yung ating justice system. Okay? So, lahat tayo dito sa Pilipinas, mayaman ka man o mahirap, may karapatan po tayong ibigay ang ating sarili sa authorities at magpapaliwanag, which is tama itong ginagawa ni Henry Teves. Okay? So, ang tanong sa taong bayan ngayon, bakit hanggang ngayon wala pang kasong naibigay? No? Kung sino man ang kanilang suspect, si Congressman Arnie Teves ba, o si Henry Pride Teves ba, si Marvin ba? Kasi yun yung main mga mastermind na sinasabi nila, di ba? Na bakit hanggang ngayon wala pang ibinigay na formal na kaso sa kanila? Yan ang tanong ng taong bayan. Tanong lang yan lang naman yan, no? Kasi yan ang nakikita natin sa comment section, no? Maraming nagtatanong, ano ba talaga ang dahilan? Bakit hanggang ngayon hindi pa binigyan ng mga formal na kaso itong mga sinasabi nilang mastermind, okay? So, aabot ito sa Senate hearing, no? May malaking posibilidad na mai-video ito sa Senate, no? At ito, para sa akin, no, ito yung malaking chance ni Congressman Teves o ni Henry Pride Teves man, if imbitado sila lahat, ito yung malaking chance na makapagbigay sila ng kanilang panig, no? The people of the Philippines will hear sa kanilang side. Kasi lagi na lang yung DOJ ang naririnig natin. Naririnig rin natin yung mga sa side ng mga sa DILG. Pakinggan naman natin yung side ng mga Teveses. Ito yung tamang proseso na lahat pakinggan. Okay, tama ito. Imbitado. I hope itong si Congressman Teves ay, sabi nila nasa Cambodia itong si Congressman Teves, sana makaparticipate itong si Congressman Teves kahit man lang sa video conference lang, no? At makapagbigay ng kanyang side tungkol dito. Okay? So, ayan na nga, sa narinig kong balita, itong si Senator Bato de la Rosa nagbigay na ng invitation dito kay Congressman Teves, pero wala pang response, no? So, hihintayin natin yan. Okay? So, kayong mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito. Anong masasabi nyo sa pag-uusap nila ni SOG Remulla at si Henry Pride Teves? Okay? Anong opinion nyo dito? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. Okay? So punta tayo sa next topic natin tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos. Dito nga sa Department of Transportation na inutusan niya na huwag ipatupad yung dagdag na pasahe, no? Yung tataas yung pasahe sa LRT at sa MRT. So let's watch the video at magre-react tayo dito at alamin natin ang buong detalye. Play. SMNI. Truth that matters.
Inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Transportation na huwag ipatupad ang hirit na dagdag pasahe sa LRT at MRT. Ang utos ay inanunsyo mismo ng DOTR ngayong araw. Si MJ Mondihar, magbabalita. Ibinasura ni Pangulong Bongbong Marcos ang hirit na dagdag pasahe sa LRT at MRT. Sa isang press conference Martes ng hapon, April 11, ay sinabi ng Department of Transportation ang pasya ng Pangulo na ihinto ang implementasyon ng fare hike sa LRT Lines 1 and 2, pati na ang pagbasura sa fare hike petition sa MRT 3. Ayon sa DOTR, 2 pesos and 29 centavos sana ang aprobadong dagdag singil sa LRT 1 at 2 at karagdagang 21 sentimos na singil kada kilometro. Kung naaprubahan, magiging 13 pesos and 29 centavos na ang boarding fee sa LRT 1 at 2 mula sa dating 11 pesos lamang at 1 peso and 29 centavos naman na per kilometer rate mula sa dating piso lamang. Based kasi doon sa concession agreement nila, nakalagay doon every 2 years they have to apply. So since 2016 nag-apply sila, 2018 nag-apply ulit sila, 2020 nag-apply, 2022 nag-apply. So hindi ganon kadali yung math involved. Ngunit sinabi ng Pangulo na dapat i-reassess ng DOTR ang economic impact sa mga pasahero ng mga dagdag singil kaya niya ito ipinahinto. Gate naman na DOTR Secretary Jaime Bautista, gagamitin sana ang pondong malilikom ng fare hike para mapa-improve ang maintenance at mga pasilidad ng railway system. And the instruction of the President is to reassess the date of implementation for us to be able to determine the impact on inflation. Since inflation rate has also gone up in the last 2 months, we'll have to review this. We'll discuss this with NEDA and we will report to you when will be the implementation. No? Dahil sa ginawa ni PBBM, mahigit 100,000 mga pasahero araw-araw sa LRT 1 at 2 ang makikinabang dahil walang taas pasaheng magaganap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Okay. So, ayan. Klarong-klaro yan na inutusan ni Presidente Bongbong Marcos na huwag ipatupad yung dagdag pasahe. No? Magre-react tayo dito. Unang-una, saludo ako dito kay Presidente Bongbong Marcos na nakikita niya at nauunawaan niya na itong mga ganitong bagay, kahit 2 pesos yung dagdag, 4 pesos yung dagdag, para sa mga mayaman dito sa Pilipinas, maliit lang ito. No? 2 pesos, 4 pesos, maliit lang para sa kanila yan. Pero dito sa mga mahihirap nating kababayan, malaki na ito. Yung mga kumakayod, malaki itong 2 pesos, 4 pesos everyday na pasahe kanyang ganyan. No? Malaki na yan. At kaya nga, saludo ako kay Presidente Bongbong Marcos na ito raw ay every 2 years na may umento. No? Nagdagdag ng 2 pesos, 4 pesos, LRT, MRT, every year. No? Ang kanilang explanation dito bakit raw ito nadagdagan para ito sa maintenance ng LRT at MRT, yung fare hike na yan. So, meron rin namang ang gobyerno, ang Department of Transportation, meron rin namang valid reason bakit nag-aumento. Ngunit, ang sa atin dito, hindi ba ito makakaapekto na inuuna ni Presidente Bongbong Marcos ang kalagayan ng taong bayan, especially doon sa mga mahihirap. Okay? So ngayon, marami magtatanong, so paano na yung maintenance ng LRT at MRT at LRT? Yan. Dahil hindi inutusan. So, masaya yung mga taong bayan na hindi nag-aumento yung presyo ng pamasahe. So, masaya. Ngayon, ang tanong naman, yung maintenance dito. Para sa akin, gobyerno na. Yan ang trabaho ni Presidente Bongbong Marcos kung saan siya kukuha o maghanap ng pera para dyan sa maintenance ng LRT at MRT na yan.
bago yan dinidesisyonan ni Presidente Bongbong Marcos, may nakalaan na yan na solusyon. Kaya nga saludo ako kay Presidente Bongbong Marcos dito, no? Na instead na sasakripisyo yung ating taong bayan just for the maintenance sa LRT at MRT, inako na ng presidente. Okay? So, yan, lalabas yan kung saan kukuha ng pera itong ating presidente sa maintenance dito. Kasi yan ang kanilang argument ng Department of Transportation na ito ay dagdag para sa maintenance. Okay? So, sasagutin niya ng gobyerno at yung taong bayan, happy lahat. Kaya nga, congratulations Presidente Bongbong Marcos, nakikita mo talaga kung ano ang what's really the feeling on the ground sa taong bayan. And saludo kami dyan sa iyo, Mr. President. Maraming salamat po na ang ating, kahit mahirap ang ating kalagayan sa ng iba dyan, no, sa ating mamamayang Pilipino, sa mga ganitong maliit na bagay, nakatutulong yung mga ginagawa mo, Mr. President. Thank you and congratulations, Mr. President. Mabuhay ang Pilipinas dito. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react. Kung ano ang masasabi nyo, tama lang ba na itong si Presidente Bongbong Marcos pinigilan, inutusan na ipatupad na itong hindi yung dagdag pasahe na hindi ito ituloy. Okay? At give your opinion, give your reaction kung tama ba itong solusyon na ginawa ng ating presidente. Okay? Comment, react, babasahin natin yan lahat. Guys, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin na mga mahalagang balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.